Alright, magandang umaga muli sa ating mga taga-subaybay. Meron tayong panibagong tutorial ngayong araw. Tungkol to guys sa fuse. Kung tayo magtitesting ng fuse, tuturo ko sa inyo kung paano magtesting ng fuse. Kasi yung iba tinitingnan, dinudungaw lang yung fuse. Kumpleto naman yung mga fuse pero hindi pa rin gumagana. For example ay headlight. Yan. Sample headlight. Ito, lagyan natin ng supply ito para hindi na natin masyado. Ayan. Meron tayo dyan na battery. Lagay tayong battery. May test light. Ito yung supply galing sa ignition. Asus yan. Lalagyan natin yung supply para mas maganda yung paliwanag natin. Spice muna natin yan. Ayan. For example, headlight. Ayan, headlight, no? Pwede natin testingin dito. Ayan. Ayan, meron kuryente. Ayan, wala. For example, putok, wala tayong fuse. Pwede natin yan lagyan ng wire. Pero siguraduhin natin na yung wire ay isang piraso lang, isang hibla lang. Magbala tayo ng wire. At bawal na bawal maglagay dyan ng sobrang ikot ng wire kasi tataas ang amperahe. Ayan. For example, ito yung fuse. Ito. Huwag tayong maglalagay ng tatlong ikot. Lima, for example, ganyan. Oh. Inikot natin. Tapos inikot pa ng isa, inikot pa natin ng isa, yan. Pag kinumpute natin yan, for example, 30 amperes ito, baka maging 40 amperes yan kasi makapal na. Ang mangyayari guys, pag sinalpak natin yan dyan, for example, ay shortage. Pagka pinilit natin yan, ang mangyayari yan, yung pinakamaliit na bahagi ng wire, for example, ito ay number 14, ito ang masusunog. Kasi masyado nang mataas yung amperahe ng fuse. Kailangan, babaan lang natin yung inikot nating wire. Pinakamaganda guys, isang ikot lang. Katumbas lang yan na 15 amperes. Depende sa sukat ng hibla. Yan. Gaya nito malaki. Isang ikot lang natin yun. Iikot natin dito. Dito dalawa. Tapos pag tinawid natin, isa lang. Yan, ikot natin dalawa. Isang tawid lang. Yan. Saksak natin. O. Tester natin ulit. O yan o. Meron. Magkakaroon na rin yan dito. Pero ako guys, pag nagtitesting ng fuse box, kung natatanggal tong bolt, dito ako tumitingin yan sa likod. Ito yung supply, yung malaking wire yan. Yung malaking wire. Sigurado yung pagtesting. Dito ako sumusundot sa likod. Yan o. Kasi minsan meron dito sa out. Meron sa in, meron sa out. Pero wala pa ring headlight. Dito ako nagtitesting kasi minsan yung fuse natin ay may corrosion na. Yan o. Ito siguradong pagtesting ng fuse box. Yan o. Pagka hindi umilaw yan dyan, yan o, good. Pag hindi, for example, hindi umilaw, pag tinignan natin yung fuse, buo. Yan, buo siya. Pero yung pala, mayroon ng kalawang sa loob, mayroon ng corrosion. Basta tatandaan natin guys, pag nag-jumper tayo, pag wala tayong available na fuse, huwag tayong mag-jump ng napakaraming ikot. For example, ganito. 1, 2, mga tatlong ikot yan. Hindi na yan puputok. Ang mangyayari niyan, mag-iinit na to. Tapos yung pinakamaliit na wire yan, masusunog na.
Kaya mayroong mga sasakyan na nasusunog gawa ng yung mga jumper sa fuse ay sobra. Yan, temporary yan pagka nasa biyahe tayo. Pero pagka dumating na tayo sa destinasyon natin, kung maaari, palitan natin ng hindi putok. Kasi ito guys, accurate ito. Pero itong gawa natin, temporary lang ito, hindi pang matagalan. Kasi pag ito ay ginamit natin na pang matagalan, yan, nakapulupot lang yan dyan. Nagkakaroon yan ng corrosion. Lumuluwang yan pag mainit na. Ayan. Kaya advice ko sa inyo, palitan na. Yan, ganyan pang nagtitest tayo ng fuse. Gawa tayo ng test light ganito. Kasi karamihan sa mga driver, mayroong ginagawa ganito para in case sa daan, hindi na tayo magpapagawa. Ayan o. Minsan, pag ganito na kasi ang fuse box, rewiring na. Huwag tayong magbabase dito. Minsan ang electrician, itong headlight, nilalagay minsan dito sa horn. Nilalagay dito sa taillight. Hindi ako nagbabase dyan. At hindi rin ako nagbabase sa color coding. Kasi mayroong mga ibang company na numbering, hindi color coding. Ako naman, nagbabase minsan sa size of wire. Ayan o, malaki yan. Yung entrada kasi ng fuse box malaki. Saka, yung output niya maliit. Laging ang in niyan malaki, ang out niyan maliit. Tapos itong dalawang supply na to, pwedeng ito ang fixed live. Ito naman yung on accessories. Kaya dalawa to. Hindi magkasama yan, laging magkahiwala yan. Itong isa fixed live. Ito accessories. Kaya malaki yung wire ng ng fixed live kasi dito dumadaan yung park light saka yung headlight. Yung matataas ang amperahe niyan. Hindi kaya nito. Ito sa accessories maliliit yan. Gaya ng dashboard gauge, stop light, signal light. Pero yung hazard galing dito yung sa fixed light. Tapos mayroong isa sa accessories sa signal light. Magkaiba supply niyan. Magkaiba supply ng hazard sa signal light. Kaya mapapansin natin pagka patay na susi, i-hazard natin meron. Tapos may busina pa rin. May headlight pa rin. Naka-fixed light yun. Direkta yung dito sa battery. Nakadirekta yun dyan sa battery. Pero yung mga modelo natin ngayon, gaya ng Isuzu Giga, yung mga 10-wheeler, mapapansin natin napakaraming output. At minsan ay wala sila ditong, magkahiwalay itong dalawa. Pag headlight mo, saka lang lalabas yung supply dyan. Iba naman yung ituturo ko sa inyo yung output ng headlight. Ayan, ganyan po yung pagsukat natin ng pagtesting ng ng kung buo o o open circuit na yung fuse natin. Huwag tayong magtitesting dito lang. Pag siguraduhin natin dito sa likod, talagang sigurado yan na talagang may out. Ayan. Pagka meron dito sa harap at wala dito, bunutin natin yung fuse. Sigurado yung may corrosion yung sa loob. At ayan, at sana may natutuhan kayong technique, counting technique sa aking pagtuturo. Maraming salamat at mabuhay po tayo lahat.